What's up po sa inyong lahat mga kaparing, welcome dito sa ating YouTube channel. I'm Mr. Realytics. Bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating upload. So ngayon po mga kaparing, may ipapanood po ako sa inyo kung saan sinabi nga po ni Attorney Ian Sia na si Mayor Vico daw ay nandaya noong 2022 election, kung saan siya po ay tumatakbong vice mayor noon dito sa lungsod namin sa Pasig. At yung vice mayor na tumatakbo ngayon na si Iyo ay tumatakbo pong mayor noon. At kalapit nga po nila si Mayor Vico. Pero nanalo nga po si Mayor Vico ngayon. Ang pinaparatang nila ay nandaya daw po si Mayor Vico. Ito, panoorin po natin. Dinaya nyo kami noong 2022. Paanong nangyari na ang kalaban namin na nung pandemic, ni isang butil lang bigas hindi tumulong sa mga taga-Pasig? Okay, so regarding dyan, paulit-ulit ko pong sinasabi nung pandemic. Nung pandemic po, nakakatanggap po kami ng mga groceries galing po sa local government ng Pasig kay Mayor Vico. Galing po dun. Okay, nakatanggap po kami ng mga groceries na andun na po lahat. May mga dilata, as in, lahat po ng pangangailangan. Tapos, syempre, may kasama na po yung bigas. Kung hindi ko nagkakamali, ilang beses po kaming nakatanggap galing po sa local government kay Mayor Vico sa munisipyo. At nakalagay pa yon sa eco bag na may logo po ng Pasig. Okay, binibigay po yon bahay-bahay, house to house po ang pagbibigay sa ganon para lahat talaga ay masigurado na mabibigyan. Ilang beses po yun. So paano pong nangyari na ni isang butil ng bigas walang naibigay si Mayor Vico? Ano yung mga natanggap namin? Bukod sa may natanggap pa kaming pera galing sa local government ng Pasig. Bukod pa yung sa national. So, paano nangyari yon? Ewan ko, hindi ko nga po maintindihan kung saan kinukuha ni attorney na. So, kung hindi yun galing kay Mayor Vico, ay saan galing yun? Local government nga po. Logo po ng Pasig ang nakalagay. So, ibig sabihin, galing po sa local government ng Pasig, galing po sa munisipyo, di ba? Yung natanggap ng mga taga-Pasig na bigas at mga groceries, ilang beses po nangyari yun. Ito ng taga-Pasig. Tama po ba? Kami ni Consiel Junjun ang nagtatagisan sa lahat ng survey. Nung matapos ang eleksyon, andun kami sa ilalim, andun siya sa itaas. Okay, so regarding sa survey, tandaan po natin, okay, na hindi porket ikaw ay nangunguna sa survey, ibig sabihin nun panalo ka na. Ang survey po, pwede po yan magbago. Ang survey po, temporary ka lang po nandyan. Anytime pwede po magbago yan. Maging open-minded po tayo. Hindi lahat po ng survey ay lehitimo. May mga survey po na binabayaran. So maniniwala ka lang kung ang survey ay lehitimo, kung galing po ito sa mga professional po talaga na nagkakandak ng survey. Yung tipong hindi mo may mga survey po na babayaran para palabasin na ikaw ay number one. Yun lang, mga kasabihan lang po yun. Hindi ko sinasabing galing sa akin yun, mga kasabihan lang yun, Isa pa mga kaparing nga, paano nga rin nangyari yun? May mga survey din po dati na si Mayor Vico ay number one. Isa pa, siya ay tumatakbong vice mayor dati. Si Mayor Vico ay mayor. So hindi sila magkalaban sa posisyon. 'Di ba? Kung ang pagbabasihan ay may mga survey din po dati na si Mayor Vico ay number one. At yung kanyang running mate sa pagka-mayor ay ng pangalawa lang. At malayo pa ang agwat. So yun ang ibig sabihin nun. Ewan ko pero mga kaparing, pagkatapos kasi ng eleksyon ay nagrally po sila kasama yung kanyang running mate sa pagka-mayor. Nagrally po talaga sila as in dun sa saang harapan yon. Kasama yung mga supporters po nila. Tapos sinisigaw po nila dun na mandaraya daw po si Mayor Vico. Vico's Machine. Tapos meron pang kinakanta yung mga supporters nila dun nung after nung eleksyon nung 2022 na, Vico mandaraya si Vico. Ako naman, para sa akin naman, Vico ay panalo si Vico. Kinakanta ko yan dati. Pati yung kapitan ng Kalawaan, talo din mo sa Kalawaan. Pero, kung ang mga tiga-Pasig mismo at hindi ang Vico's Machine ang magsasabi sa akin na iyo, talagang ito yung binoto ko, ay maniniwala ako. Pero kung Vico's Machine lang, Vico's Machine! Hindi kasi, alam nyo,
medyo matagal na rin nga din sa politika. Alam niyo naman yung lolo ko, no? Naging mayor din. Kaya medyo masakit din talaga. At uulit-ulitin ko, hindi talaga ako makapaniwala na meron kang pwedeng makuhang zero sa isang presinto. Parang napaka-imposible talaga gawin eh. Kaya kung nagtsatsaga ho kayo, kami din ay magtsatsaga. At sinabi ko rin din kanina, wala ko bang senior citizen na bumoto kaninang umaga? At wala rin ba mga kabataan na bumoto kanina? Kasi nga, ganun lang ngayon akong boto, kaya muli kaming lahat ay nagpapasalamat at parang ako nasa flag ceremony nito ah. Konti na lang, Mayor. Kung ano yung aksyon na pwede namin gawin at mamaya din para din mapagbigyan natin sila konsyal, pati sila captions din, na makapagbigay din ng nararamdaman din nila sa inyo. So kung hindi mo kayang tanggapin ng pagkatalo, nag-aya ka pa ng mga supporters mo, tapos pinaglandakan nyo pa na si Mayor Vico ay nandaya. Ano pong tawag dun? Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi lang ho ako papayag na babuyin nila eleksyon dito sa Pasig. Kasi kung kami ho ay dinaya at di kami nagsalita, ang iisipin ng taong bayan, talagang talunan kami. Di ba? Kakausapin pa yung kapatid ko, nandiyan yung... Ang pagkakaalam ko, nag-file po yata sila ng petisyon sa COMELEC na nadaya daw po sila. Pero anong nangyari? Wala pong nangyari. Diba? Kasi ibig sabihin nun, lihitimo po ang pagkapanalo ni Mayor Vico. Binoto po si Mayor Vico ng mga tao sa Pasig. Lihitimo. Nung 2022 election, mga kapareng, ang layo po ng agwat. 335,000 votes po ang nakuha ni Mayor Vico noong 2022 election. 88%. Habang yung kalaban niya na si Iyo, na running mate nga po ni Atty. Ian, ay 45,000 votes lamang po, 11% percentage. So, paano nangyari yun? Ibig sabihin lang nun, majority ng mga Pasigueño satisfied po sa pamumuno ni Mayor Vico. Diba kasi, nung 2019 po, nung unang takbo ni Mayor Vico sa pagka-mayor, ang labanan po kasi noon halos dikit lang. So, I guess na sa mga 200,000 votes ang nakuha ni Mayor Vico, habang 100,000 plus naman ang nakuhang votes ng dating mayor po namin na galing po sa dinastiya ng ilang dekada sa lungsod namin. Pero ito po ang nakakatawa. Nandaya daw po si Mayor Vico. Nagrally pa po sila mismo sa loob po ng sports center ng Pasig, kung saan isinisigaw nila na si Mayor Vico daw po ay nandaya. So paano nagyari na ang isang baguhan na unang beses pa lamang tatakbong mayor ay mandadaya? So paano nangyari yun, diba? Sila ilang dekada nakaupo. Tapos yung mandaraya pa, yung unang takbo pa lang sa pagka-mayor. Tapos nung 2022, yun na naman ang sinisigaw nila, nandaya daw si Mayor Vico. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi marunong tumanggap ng pagkatalo yung mga kalaban ni Mayor Vico, tapos ang idadahilan nila, nandaya daw po si Mayor Vico. Diba? Kakaiba, mga kaparing. Hindi naman na po kasi nakakapagtaka. Majority po ng mga Pasigueño ay kahit hanggang ngayon na, mga kaparing, kahit anong paninira pa ang gagawin nila, majority po ng mga Pasig ay matalino. Kaya iboboto po si Mayor Vico. Kahit na, yun nga, ito yung huling termino po ni Mayor Vico, so hindi po natin alam kung anong sunod na tatakbuhan ni Mayor Vico, congressman, vice mayor, o kaya naman ay tatakbo na po sa national election, maybe pagka senator, no? Hindi po natin alam, hindi po tayo sigurado, pero abangan po natin yung sunod na tatakbuhan ni Mayor Vico. So hindi ko lang maintindihan kung bakit, baka siguro pag tumakbong
senador si Mayor Vico tas nanalo, sasabihin na naman nila nandaya. Lagi na lang nandaya. Hindi po kasi nila matanggap na napakaraming tao po ang nagmamahal at humahanga kay Mayor Vico. So yun lamang po mga kapareng, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe po. Bye.